Check praise. Check praise. May sound na, may sound na. Praise God. Okay, malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Let's pray. Salamat po, Amang Banal, sa iyong kabutihan, sa iyong dakilang pagmamahal sa amin, Panginoon, na yan ang dahilan kung bakit may binigay ang iyong bugtong na anak na si Jesus, Lord. Salamat sa kaligtasan, salamat sa kapatawaran, salamat po, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na aming natamasa the moment na ilagak namin, isuko namin ang aming buhay sa iyo. Salamat po, O Diyos, at ang mga salita mo ang magiging gabay at patnubay namin. Holy Spirit, we entrust unto you, Lord God. Hallelujah. Ang gawain ito, Panginoon. Give us more anointing at the same time, wisdom and understanding, Lord. Hindi po masasayang ang iyong salita. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, take your seats. Praise the Lord. Glory to God. Ayan. Mahalaga na makilala mo ang Panginoong Jesus. Mahalaga na manampalataya ka sa Kanya. At gagawin mo talaga ng buong puso at buong katapatan. Praise the Lord. Mahalaga po yun. Kasi ang totoo na nakaranas, tumanggap sa Panginoon, nakaranas ng kaligtasan, ay talagang may buong katapatan. Praise God. Yun ang totoong ligtas. Amen? Kaya natin pinag-usapan ngayong taong ito yung reset. Kasi i-reset mo yung mga bagay na dapat mo talagang i-reset. Yung mga bagay na talagang hindi tama, hindi pinagpapatuloy po yan. Huwag antayin na merong hindi magandang mangyari bago matauhan. Tingnan niyo si Tonet, pambihira. Ngayon ko lang narinig yun. Napatuto. Akala ko bago lang yan. Akala ko bago lang yan. Kaya ako hindi makahinga kanina. Lumabas tuloy ako. Akala ko kanina lang nangyari yan. Pero matindi yun, imagine, no? Pambira, lahat ng kasama mo sa tricycle. Tapos, ikaw ang walang gasgas. Dinaganan ka ng tricycle. Sira ang tricycle, ikaw walang gasgas. Pambira, grabe, no? Matindi yun, ha? Ang tindi nun, ano? Yun ang talagang yung tricycle, kailangan ng insurance. Pero at least, ikaw may assurance. Yun. Yan ang mahalaga doon. Yung tricycle, kailangan ng insurance. Pagkatapos, ikaw, mayroon namang assurance. Sa totoo lang, yan, bakit kailangan natin ng Diyos? Bakit kailangan natin? Hindi natin talaga alam ang trahedya. Hindi mo alam Parang yung isang driver, ang bilis-bilis magpatakbo. Kaya sabi niya, dahan-dahan lang. Sabi niya, Mama, sa kadahilan ng aksidente, hindi mo alam kung kailan darating. Kaya sabi ng driver, kaya nga ako binibilisan para hindi tayo abutan. Praise God. Mahalaga yun talaga na kung saan. Hindi mo alam kailangang may Diyos ka na pinaglalakakan ng buhay. Sa maniwala ka at sa hindi, may totoong Diyos. Na siyang nag-create ng mundong ito. Na dapat pagkatiwalaan. Na dapat siyang unahin. Na dapat siyang pinaka-priority sa buhay. Praise the Lord. No more, no less. Amen? Yung totoong gustong talagang makatanggap ng buhay na walang hanggan. Praise God. Iba't ibang pagsubok, problema sa buhay. Maliwanag ang Biblia, ang mananatiling tapat ay siyang maliligtas. Amen? Kaya i-reset yung mga bagay na dapat i-reset. Praise the Lord. Dapat, alam nyo pong Old Testament time, ang linggo, hindi pwedeng magtrabaho. Ang sino mang magtrabaho ng linggo, patay. Maliwanag po yan ng Bible. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, dapat ay inire-reset yung mga bagay, lalo na yung praise God. Hindi po hanap buhay ang inuuna paglinggo. Kailangan pagsamba sa Diyos ang inuuna. Hello? Amen? Hello? Amen ba? Pati yung mga nasa online. Iba yun Praise God. Yung nasa online kasi, pinapanood mo, iba yung presence ng Although, kung saan, maintindihan mo kung yung nasa abroad, nasa kabilang ibayo, talagang mag-online. Pero yung dyan lang, ilang hakbang lang, tapos naku po. Praise God. Kaya pinag-uusapan natin yung about reset. Hello, amen? Tutuloy natin ang pinag-uusapan natin sa kadahilan ng isa sa dapat nire-reset ay yung relasyon. Praise God. Nakita natin last week,
babalikan ko sandali, yung pinag-usapan natin, yung proof of good relationship. Katibayan na talagang meron kang maayos na relasyon. Hello, amen? Ang number 1, pakibasa, ay pakilakas. Sa relasyon, mahalaga po yan. Praise God. Yung sincere ka. Praise God. Kasi without sincerity, there is no true relationship. Ang relasyon, dapat sincere ka. Sa kapwa mo, ikaw mismo, gusto mo, sincere ka, pati yung kapartner mo, sincere. Lalo na sa Diyos. Praise God. Hello, amen? Number 2 ay, ng proof ng relasyon, pakibasa. Sabi mo sa katabi mo, tandaan mo yan, ha? Praise God. You need to fulfill your vows. Tuparin mo yung sinabi mo. Kasi sa oras ng kagipitan, alam mo, naipapangako mo eh. Lalo na pag may hinihingi ka o medyo alanganing ba. Lord, maglilingkod na talaga ako. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Maglilingkod na ako. Sige na po, Lord. Sige na po, Lord. Pero pag mawawala yun. Madaling mabura. Madaling mabura. Hindi ho ganun. Alam nyo ba, na in crisis time, yung mga sinasabi mo sa Diyos, ino-honor niya talaga, pinapakinggan niya. Si Lord matalino, hindi, all-knowing God, hindi niya makakalimutan yon. Ikaw nga, tanda mo eh. Sabi mo, alimbawa, pasalubong nga, pag sige. Tapos nagsabi ka, ito, ganito. Sige, tanda mo yun. Aabangan mo yung pagdating nung kahit 10 taon, after 10 years, asan yung sinabi mo? At gusto mo, yung sinabi mo, ay tutuparin niya. Yung narinig mo, sinabi niya, tutuparin niya. Tama? Kung ikaw gusto mo ng ganyan, dapat tuparin mo rin yung sinasabi mo. Amen. Praise God. Hello, amen? Katibayan yan na merong maayos na relasyon. Tapos pinag-usapan natin last Sunday, ay under that, proof of good relationship is what? Fruit of good relationship. Proof and fruit. Ay sounds like same tuning. Same tuning. Proof and fruit. Same tuning, di ba? Same tuning yan. Praise God. Kung may katibayan, merong bunga. Kung totoo ang pananampalataya, may bunga. Amen? Kaya, hindi po pwede na ang totoong nagsuko ng buhay, hindi nagbago ang buhay. Parang ang lakas yata. Baka naman mabingi yung mga nandito. Yeah. Kasi pag tinanggap mo, kumilala ka sa ating Panginoong Hesukristo, mababago. Hindi po biglaan. Sa totoo lang, hindi po biglaan. Gradual yan. May kanya-kanya yan. Yung iba, ang takbo, 10 kilometers per hour. Yung iba naman, 10 kilometers per day. Praise God. Bakit? Iba-iba kalsa yan. Ulit-ulitin ko, per definitely, ay sa ulo nyo na ito. Ano yun? Yung 3 ways of learning. Ano yung number 1? Number 2? Number 3? Very good, children. Easy way. Why easy way? Fast learner. Why hard way? Because of slow learner. Why tragic? Hard-headed. Pag hard-headed, tragic talaga yan. Delikado po yun. Hindi po pwede yan. Kaya kailangan ay maging, yung iba ay fast learner eh. May mga ganyan, isang turuan lang, alam na kagad, di ba? Isang turuan lang, alam na kagad. Yung iba naman, paulit-ulit na turo, saka nalalaman. Yung iba naman, kahit alam, hindi ginagawa. Yung iba naman, hindi talaga naintindihan. Sabi niyo, bakit? Hindi naman talaga iniintindi. Hindi talaga iniintindi. Wala nang talagang taong bobo eh. Walang taong bobo. Apelido, meron. May apelidong bobo. Mapapatunayan ko, yes. Bakit? Kaklase ko nung college eh. Ang talaga apelido niya, Bobo. B-O-B-O. Pero kapitan sa barko yung tatay niya, kaya ang tawag daw doon sa tatay niya, Captain Bright, hindi Captain Bobo. Kasi ang pangit ng tunog eh. Imagine Bobo. Sa dami-dami naman ng apelido, kasi bakit pa napili yun? O nga naman, sabi ni Divine, hi Bobo. Ikaw ba yan? Ikaw ba? Ang pangit, Alam ba, tatawagin mo, B-O-B-O. Pangit, Asagwa, Pero, kaya minsan, hindi naman talaga, kaya hindi naintindihan, kasi ayaw naman talaga intindihin eh. Kaya hindi matuto, kasi ayaw naman talaga. Ayaw talaga matuto. Pinakamahirap turuan yung ayaw matuto.
Pinakamahirap gisingin yung gising. Praise. Hello, amen? Praise God. Kasi, kasi kung oras na gisingin, pinakamahirap yung gisingin. Kaya there is a fruit of good relationship. Sino ang pinag-usapan natin dyan? Sino? Si Mephibosheth. Siya ang nakinabang. Bakit? Dahil sa relasyon ni Jonathan at saka ni David. Magkaibigang tunay. Ano ang kanilang pundasyon ng relasyon? Napag-usapan natin yung last Sunday. Ano ang pundasyon ng relasyon nila? Ang Diyos. Amen? Praise God. Nagkaroon sila ng covenant relationship. Kaya sa church, covenant relationship ang kailangan. Alam at ino-honor ng Diyos yan. The moment you break the covenant relationship, merong sumpa yun. May sumpa yun. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, huwag basta-basta babaliwalain. Tingnan nyo po, basahin nyo. Ngayon, nai-enjoy natin. Mga nagbabasa dyan, araw-araw. Yung mga nagbabasa. Yung makapagsulat ng Genesis, kahit na nasa Exodus na, medyo understandable pa yon. Pero yung talagang nagsulat ng Genesis, kasi yun talaga ang binasa. Tapos sisitahin pa ako, gumaya ka sa kanila, no? Mali ka. Hanggang verse 33, hindi hanggang verse 23. Sisitahin pa akong ganun. Ha? Sabi ko, bakit? Nung tinignan ko, ano ba binasa mo? Ay, Genesis pala. Asan ba tayo? Ayan. Pero okay lang yun, yung mga ganong bagay. Yung mga bagay na ganon, alam nyo, darating din kayo dyan pag senior na kayo. Darating din kayo dyan. May mga ganong bagay. Pero yung nagbabasa at nakikita mo lalo na ngayon, makikita mo, makikita nyo, sa Book of Exodus na makikita mo, bawat salita doon, tinututo. Nung binless, hallelujah, nung pag sinabi ng Diyos sa kanyang lingkod, mangyayari. Pag sinabi rin ng lingkod sa Diyos, mangyayari. Tinutupad din. Makita mo, ang bilis kumilos ng Diyos. Kaya ang salita mo ay dapat tinutotoo mo. Hello, amen? Amen? Yung integrity talaga. Kay Job, uulit-ulitin ko yun, ang hindi nanakaw kay Job ay yung kanyang integrity. Dapat intact po ang integrity po natin. Proof of relationship is integrity. Hello, amen? Yan, praise God. Kaya dahil kay Jonathan David na covenant relationship, matindi yun kasi ang galit kay David, tatay ni Jonathan. Tatay kita mo yan Hindi ko tinuturo na sirain ang relasyon. Pero, kung patungkol sa Diyos, dapat mas mangibabaw. Wala yata akong kausap dito. Kung patungkol sa Diyos, mas mangingibabaw talaga. Kasi kung susuwayin mong salita ng Diyos, dahil sa relasyon mo sa pamilya mo, hindi tama yun. At ang pamilya mo ang magsasaper dyan pag ganun. Kaya tindigan ang katotohanan. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Darating ang oras at malapit nang mangyari because we are on the last days. Alam niyo po, merong isinend sa akin na kung saan, isang kapwa ako pastor, kaibigang pastor, lingkod ng Panginoon, at saka isa siyang doktor by profession, dentist, na kung saan, merong ngayon ang mga churches po sa ibang lugar, alam niyo, ang dami raw na-deceive na kung saan, bakit? May mga persecution, nagko-compromise. Mga kapatid, pagdating ng takdang panahon na dapat tindigan at tayuan ang salita ng Diyos at katotohanan, never compromise. Kahit pa kahit pa ang nakataya dyan buhay mo. Do not deny the Lord. Do not compromise. Hello, amen? Hallelujah. Kaligtasan, pangwalang hanggan ang pinag-uusapan dito. Kaligtasan ang pinag-uusapan. Hello, amen? Kahit pa bayaran ka. On the last days, alam niyo po, paikot-ikot lang talaga ang gagamitin ng demonyo. Ano yun? Tatlo, pride of life, lust of the flesh, at saka glory. Ano yun? Yan yung three G's. Yung number 1 G, glory. Yung number 2, guy or girl. And number 3 is gold. Yun. Love of money pala. Mali yung kanina. Love of money. On the last days, yan yung maraming bumabagsak sa kalaswaan. Pero mas maraming bumabagsak sa love of money. Mga kapatid,
mag-iingat po tayo dyan. Hello, amen? Praise God, hallelujah. Tibayan po natin, mamuhay po tayo ng may takot talaga sa Diyos na buhay. Amen? Kaya nga, i-check mo ang sarili mo. Ano ba talaga laman ng puso mo? Si Lord? Praise God. Kung hindi, i-reset mo yan habang may pagkakataon pa. Amen po ba? Kaya, imagine, kaganda-ganda doon sa, hindi ko nababasahin lahat to, yung 2 Samuel, nagre-review lang ako eh. 2 Samuel chapter 9 verse 1, nakalagay doon, one day David asked, is anyone in Saul's family still alive? Anyone to whom I can show kindness for Jonathan's sake? Alam niyo po, bakit siya nag-isip ng ganyan? Na isang umaga, ay bigla na lang siyang magtatanong ng ganyan. Bakit? Hindi niya kinalimutan yung usapan nila ni Jonathan. Yung kanyang pangako ay hindi niya kinalimutan. Hello, amen? Kaya nga yung proof of good relationship number 2 is what? Keep your promise or fulfill your vow. Ginawa yan ni David. Alam nyo, sa totoo lang, pwedeng madaling makalimutan ni David yan. Sabi nyo bakit? Busy na siya. Hari siya. Kumbaga ang katumbas niya ay dito, presidente na ng Pilipinas. Busy na yun. Ang pagpresidente ka ng Pilipinas, ang iniisip mo, hindi mo pamilya lang. Kundi ang iniisip mo, Luzon, Visayas, Mindanao. Ikaw ang pinakatatay ng buong bansa eh. Busy na siya. Pangalawa, it can be, pag oras na ang mahirap yung pag na-promote ka, dumating, nilagay mo sa ulo. Nagkaroon ka ng hydrocephalus. Pag ganon, hindi man talaga iisipin yun. Cannot be reached ka na. Cannot be reached ka na. Hindi pwede yun. Pag tinatawagan mo, cannot be reached. O kaya, answering machine ang sasagot. The person you dialed is under repair. Mas malala, yung the person who dialed is under repair. Matindi yun, di ba? Kasi birin mo, sa palasyo, minsan kasi sa kagandahan ng lugar na kinalalagyan mo, nakakalimutan mo ang lahat. Tama? Tama ba? Praise God, di ba? Kagandahan na ng kalagayan ng nakakalimutan mo na eh. Minsan, pag napunta ka na sa abroad, ano yung sasabi mo? Tapos na umuwi ka ng Pilipinas, nalubak lang. Sa US, walang ganyan. Mga ganyan. Naku po. Pero siya, hindi. Bakit? He kept his promise. Tinutuon niya yun. Totoo sa kanya yun. Kaya nung nasa palasyo siya, naalala niya eh. Praise God. At saka, hindi niya bandang huling na, hindi sa huli hindi katulad yung ginawa kay Joseph. Nakulong, tapos naiprophesy niya, nangyari yun. Pagkatapos, sabi niya ngayon sa kanya, pag nasa palasyo ka na, naalala niya yun? Pag nasa palasyo ka na, banggitin mo ko sa hari. Nung may senaryo lang sa kanalali, 2 years after sa kanalali, 2 years, bakit? May senaryo na lahat madadamay na kaya biglang naalala But not David. Why? Hallelujah. A genuine believer. Ano yun? He keep his promise. Dapat as a believer, ganun po tayo. Hello. Amen po ba? Praise God. Si Ziba, tapat din sa kanyang trabaho. Tapat din sa kanyang amo. May relasyon din. Bakit? Kahit na wala na yung amo, monitor pa rin niya yung kamag-anak ng amo. Kaya nung siya tinawag, alam kagad kung saan. Alam kagad. Nasaan? Nasa Lodibar. Praise God. Saan banda yung Lodibar? Sa tapat ng Benz, na kung saan may sale. Yan. Praise God. Sino nagpunta dyan, ha? Sino nagpunta dyan, ha? Grabe. Ahaba daw ng pila. Sabi ni Armark, nagpunta ka? Hindi. Paano mo nalaman na mahaba ang pila? Praise the Lord. Grabe. Alam niya, monitor kung saan eh. Hallelujah. Kaya, anong nangyari? Sino yan? Si Ziba. Alam niyo ba kung itutuloy nyo at isa-search nyo kung sino si Ziba? Kung meron bang gantimpalayang Ziba? Praise God. A faithful servant, later on, pag-usapan natin yan later. Grabe meron siyang tinanggap na reward because of
being diligent at the same time faithful unto his assignment. Be faithful unto your assignment. Later on, praise God, ay mag-aani ka dyan later on. Amen? By the way, mapag-usapan na natin, meron siyang ilang anak? Kalimutan nyo na, ha? Ilan ang anak? Ilan ang anak? Sa verse, yan? Nasa verse 10. Nasa verse 10. Tingnan niya, verse 10. Sige pa, isa pa. Yan, ilan ang anak ni Ziba? Sino yung gusto pag nag-asawa ganyang karami ang anak? Gusto mo, Jester, ganyang karami ang anak? Ako pangarap ko 12, 11 na lang ang kulang. Kasi 11 kami magkakapatid eh. Kaso nga lang patay yung 4. Ngayon 6 na ang patay. Biro nyo 15 sons. Pero sandali, ilan ang servant niya? Lagpas sa tagi-tigisang servant sa bawat anak ko. Binless ba siya? Sa palagay nyo, binless siya, pinagpala siya? Servant siya, pero maayos ang trabaho niya. Pinagpala ba siya? Tanong, sa lagay na yan, pinagpapala na siya, right? Tanong, nauutusan ba siya? Nabibigyan pa rin ba ng assignment? Ang bihira yan, Iba na ang kabuhayan, yung level ng kanyang kabuhayan, pero servant heart pa rin siya. Sabi mo nga sa katabi mo, sana ganun ka rin, Iba, konting promotion lang, iba na eh. Konting promotion lang, konting lang, angat, iba na eh. Yung iba nga, nakagraduate lang, iba na eh. Samantalang wala pang trabaho. Mga kapatid, mahalaga yan. Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Pero hindi pa yan sinasabihan ko. Later on, pag-usapan natin yan, si Ziba. Isa lang lagi nyo maalala dyan, Ziba. Yan. Praise the Lord. Glory to God. Kaya ang relationship, praise the Lord, hindi po yan binabaliwala. Hindi po yan hindi po pwedeng compromiser. Iko-compromise mo ang relasyon. Alam nyo, nung panahon ng gera, hindi ko inabutan yan. Nung panahon ng hapon, kung nyo kung tingnan ng ganyan, hindi ko inabutan yan. Pero yung panahon ng hapon, yung may nagsusuot ng, napapanood nyo yun nagsusuot ng supot. Bayong ba? Akala ko supot eh. Paniwala natin si Ate Tonet. Bayong, yan. Tapos merong dito, di ba? Di ba sinakop tayo ng hapon eh? Nabalitaan nyo yon? Pero nakaganti naman tayo sa hapon eh. Kasi yung mga Pilipino na palabas, ay binubugbog natin ng hapon eh. Binabar naman sila lahat yan. Tapos patay sila lahat. Tapos bumabangon. Doon tayo gumanti sa mga hapon na yun eh. Di ba? Yung makapili. Sino ang kanilang nilalaglag? Kababayan nila mismo. Compromiser. Hindi po pwede dahil lang sa anumang bagay. Hindi po pwede. Hindi ganun ang relasyon. Hello. Amen? Praise God. Kaya sa relasyon, ay praise God. Person may die, but the relationship continue. Pinag-usapan natin yan. Tama? Lipat mo. Person may die, but the relationship, what? Continue. Kanino nangyari yan? Kay David and Jonathan David. Wala na si Jonathan. Pero yung relasyon, dadagdagan ko pa yan. Dadagdagan. Parang ganito yan eh. Parang pananampalataya mo. Naipasa mo sa anak mo. Kahit wala na tayo sa mundong ito, ay yung anak natin naglilingkod at nananampalataya pa rin sa Diyos na buhay. Amen. Yun ang tama. Ang mahirap niyan kasi, kung wala ka na, yung faith nila, wala na rin. Kaya nga, chinecheck din pati mga anak. Anong level, anong klase ang kanilang pananampalataya? Kasi, hindi perang magbibigay ng katagumpayan. Hindi masama ang pera. Pero kung yun lang, mabuhay ang pundasyon ng buhay. Hello, amen? Kaya dito, person may die, but relationship continue. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Nagpapatuloy yan kahit wala ka na. Kaya nga dapat ay hanggang ilang generation yan.
Pero ang pinakamaganda yan, gagawin mo, first generation, ikaw, kasi ang first generation, siya ang magsasacrifice. Second generation, siya ang magpapaunlad ng pinaghirapan ng first generation. At second generation, siya ang magpapatuloy, magpapaunlad. Ang third generation dapat na iti-train din kasi usually nawawala yan sa third generation. Praise God. Usually yan, naglalaps yan pagdating sa third generation. Kaya may mababalitaan ka, ang yaman nung una, yung sumalo, ang yaman pa rin. Pero pagdating sa apo, ubus lahat. May babalitaan ka, magsishare sa'yo, lolo ko, pastor. Lolo ko, ganito, active. Kuya ko, elder. Ang uncle ko, elder. Pero pagdating sa kanya, backslider. Yung third generation. Ay, lalo na kung yung second generation, hindi established ang faith. Kaya lalong mas nakakatakot yun. Praise God. Amen. Hallelujah. Mabingi man kayo pero ulit-ulitin ko. Sa maniwala kayo sa hindi, mga kapatid, malapit na po. Malapit na po ang paghahari ng Diyos na buhay. Amen. Glory to God. Hey. Kitang-kita na ngayon ang buhay ngayon, ibang klase na eh. Ibang klase na eh. Praise God. Alam niyo po, pinag-usapan namin, siya ko ngayon, 80s, yung mga pinag-aralan namin, mga end times teaching noon, kasi umattend ako niyan eh, end times teaching, ang pinag-uusapan niyan, merging ng mga company, ng mga bangko, ng mga ganito. That was 80s. Ang isip mo, paano kayo mangyayari yun? Ba't mag-merge? Ang dami nang nawala na bangko ha. Yung PCI Bank, malakas yun ha, malaki yun ha, dami nang nawalang bangko. Ewan ko ngayon, meron pa bang Hong Kong Shanghai Bank? Meron pa? Main office. Ngayon may merging Globe. BPI at saka yung Robinson Bank. Merging din. Pero yung pinag-uusapan niya, tinuturo yan noon, 80s pa. Pagkatapos pinag-uusapan, noong 80s, early 80s, pinag-uusapan na darating ang oras, sasakay ka lang ng bus, sasakay ka ng anumang transportasyon, pipila. Nakakatawa yun noon. 80s, walang pila-pila. Wala kami pila-pila noon. Nasubukan mo bang pumila noong 80s, Jenny? Nagtatanong lang ako, yung tanong, sagutin. Ang tanong, sagutin. Nasubukan mo? Bakit hindi mo nasubukan? Wala ka pa, di ba? Wala yung pag-usapan ng ganun, tapos ituturo, suddenly tinuturo ganyan. Paano yun? Parang hindi ka makapaniwala. Parang yung pinapanood, sinong mahilig manood ng James Bond dito? Ako lang yata. Di ba? Yung James Bond? Gusto ko yung James Bond na panoorin mo. Bakit? High-tech eh. Biro mo nakikipag-usap sa relo. Pati sa Sing-Sing. Sa Sing-Sing, si Agent X44. Ginagawa na niya yun eh. Yun yung Agent X44. Hindi nyo kilala yun. Yun ang James Bond ng Pilipinas. Kilala yun. Alam nyo na, yung mga umabot nyo. Nasabi na kagad ko sino yun. Si Tony Perret. Di ba? Agent X44. Paano ka makikipag-usap? 80, sasabihin mo, makikipag-usap ka sa relo? Pati sa sapatos. Praise God. Kaya nga, wag wag mong itatabi ang cellphone mo habang namamlansya ka. Delikado yan. Kasi pag nag-ring ang cellphone mo at katabi, plansya, mamaya't maya, nagpaplansya ka, hello! Tatanungin ka, nangyari? Ang masaklap, tumawag uli, hello! Dalawa na, doble na. Pambihira yan. Parang imposible yun noon eh. Makikipag-usap ka, pero tawagan yung cellphone ko ngayon, pwede ko kayong kausapin sa relo ko. Kasi nagkakarinigan tayo eh. Sasagutin ko lang. Kakarinigan tayo eh. Praise the Lord. Pwede na ako makipag-usap sa relo eh. Pambihira. Ibang klase. Hindi na. We are on the last days. At ngayon, naku po, isa po sa nakakatakot talaga ngayon na pinag-uusapan, pati na sa churches, ay
matitinding kayamanan na may pinag-uusapan ay trilyon. Diyos ko po. Mga kapatid, praise the Lord. Hallelujah. Don't be deceived. Ano ba to? Praise God. Kaya mga kapatid, i-focus natin ang ating ipuso't isipan sa Diyos na buhay. Amen? Number two, relationship will never fade. Hindi dapat kumukupas ang relasyon. Hello? Amen? Ang itsura pwedeng kumupas. Praise God. Ang buhok pwedeng malagas. Praise God. Ang ngipin pwedeng mabutas. Praise the Lord. Hallelujah. Pero ang relasyon dapat hindi nagbabago. Hello, amen? Praise God. Kaya nga, dapat ang team song ng mag-asawa, kung tayo'y matanda na, tamay, di tayo magbago. Kailanman, saan man, makuha mo pa kaya. Praise the Lord. Hindi dapat kumukupas yan. Hello, amen? Praise God. Whether in good situation or in bad time, yung relasyon mo sa Diyos, same. May pagsubok o wala, may pagpapala o wala, dapat yung relasyon mo sa Diyos matibay. Hello, amen. Kaya ba? Praise God, hallelujah. Kahit na nasa ang lupalop ka na ng daigdig, hindi dapat kumukupas yan ang relasyon sa Diyos. Amen? Bakit? Kasi pag nauuna yan, praise God, yung relasyon mo sa kapwa mo, ganun din. Kasi nakakasanayan mo eh. Kaya nga wag ka, kasi pag tama ang priority mo, everything follows. Bakit? May domino effect yan. Pero pag nakasanayan mo, pag ang pundasyon hindi sa Diyos, mabuhay yan. Mabuhay. Nakadepende kung sinong kausap mo. Hindi po pwedeng gano'n. Number 3, katulad ni Jonathan, di ba? Hallelujah, tinutuon niya. Nasa magandang, dati, siya ang hindi magandang kalagayan. Ang nasa magandang kalagayan, yung kaibigan niya si Jonathan, prinsipe. Pero ngayon, nabaliktad. Pero hindi kumupas ang kanilang relasyon kahit wala na. Number 3, good relationships keeps no record of wrong. Kasi sa totoo lang, may mga negative na mangyayari. Masusubok ang relasyon eh. Maging sa mag-asawa, sa pamilya, masusubok yan eh. Sa totoo lang. Praise God. Hello, amen? Amen. Kahit sa magjowa, nasusubok yan eh. Praise God. Nasusubok yan. Pag binilang mo, nakatatlo ka na, isa pa. Susoli na kita sa nanay mo. Hindi ganun. Hindi ganun. Praise the Lord. At ang kagandahan kay Lord, hindi niya binibilang yung mali natin. Hello, amen? Buti na lang, kasi yan, debatable yan. Pero hindi tayo magdidebate. Noon pinagdidebatehan namin yan, paramihan ng verse na back up. Ako sana, pagtanggol mo sarili mong paniniwala, nabubura ba ang pangalan o hindi? Merong babasa, nabubura. Merong babasa, hindi mabubura. Praise God. Kung ang kaligtasan nawawala, huwag mong iwala. Kung ang kaligtasan hindi nawawala, huwag kang magwala. Ganun na lang ang aking prinsipyo ngayon. Praise God. Kasi noon pa yan ay debatable na. Arminianism, conditional salvation, at saka Calvinism, ay ito yung OSAS, once saved, always saved. Praise the Lord. Pero si Lord, hindi naman talaga naglilista ng pangalan na kung saan buburahin niya yung pangalan mo pagkatapos. Kaya, ang katwiran di kung nabawala yan, binura yung pangalan mo. Tapos isusulat uli. Di ang dumi ng listahan ng Book of Life. Sagot ko naman noon, sabi ko, hindi. Kasi yung listahan natin, iba sa listahan ng Diyos. Yung listahan natin, may ink. Sa Kanya, hindi. Praise God. Pero hindi na yon ang pag-usapan natin.
Ang mahalaga, ang relasyon, ang totoong relasyon sa Diyos. He keeps no record of wrong. Pag ikaw nagkasala, humingi ng tawad. Yun ang mahalaga. Kasi ang totoong nakakilala sa Panginoon, pag nagkasala, lumalapit, nagpapakumbaba. Totoong paghingi ng tawad. At siya, alam niya kung totoo o hindi yung paglapit mo sa Kanya. Amen? Amen. Praise God. And lastly, number 4, pakibasa, kayo magbasa. 1, 2, 3, go. Do you want that? Amen. Praise God. Kaya, ang totoong relasyon ay may pagpapala yan. Nangyari yan kay Mephibosheth. Amen? Praise God. Mephibosheth was blessed because of Jonathan-David relationship. Ang next, kasi ang number 1, proof of relationship, number 1, sincerity. Number 2 ay fulfill your vow or keep your promise. Number 3 ay eto. Number 3, kaya magsisimula na ako. Yun. Number 3 ay what? Pakilakas? Faithfulness. Pakisigaw? Faithfulness. Praise God. Isa yan sa katibayan ng totoo, matibay, tama, mabuting relasyon. Alin? Katapatan. Sabi ko nga noon pa, ang word na tapat, bali-baliktarin mo yan, tapat pa rin. Basahin mo ang tapat. Pakaliwa, pakanan, tapat. Pakaliwa, tapat. Tapat. Nakikita nyo, imagine nyo, tapat. Di ba? O sa pakanan, tapat. Pabaliktad ang pagbasa. Tapat. Hindi pwedeng tapat, patat. Hindi. Tapat, 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 tapat. Basahin nyo, nakikita nyo yan, di ba? Tama? Tama? O, kaya ang totoong tapat, may nakakakita o wala, ay tapat pa rin. Totoo pa rin. Amen? Bakit tayo dapat maging tapat? Sabihin nyo, bakit? Because, number 1 reason, our God is a faithful God. Praise God. Sabi ng Deuteronomy chapter 7, verse 9, understand therefore that the Lord your God is indeed God. Ano yun? Understand therefore that the Lord your God is indeed God. He is what? The faithful God who keeps His covenant for 1,000 generations. Grabe, Ang Diyos natin, indeed, He is God. Ano yun? He is a faithful God. He keeps His covenant even 1,000 generations. Grabe naman yan. And love, He says, His unfailing love on those who love Him and obey His commands. Praise the Lord. Mga kapatid, matindi ang ino-offer na pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan. Kasama ka na. Even on 1,000 generations, dapat ramdam natin yan. Praise God. Hello, amen? Hindi na napapansin sa dami ng pagkukulang natin, sa dami ng kasalanan natin, sa dami ng kasinungalingan natin. Pero andyan pa rin ang Diyos. Hindi kailanman nagpabaya habang may buhay pa. Amen. Pero pag pinanatili mo yan, darating ang panahon, yung damo at saka trigo, darating ang oras, parehong aanihin yan. Ihihiwalay ang damo at yung trigo. Yung damo susunugin. Kaya huwag antayin na bago mahuli ang lahat, mag-ayos ng buhay. Be faithful. Why? Because our God is a faithful God. Ang kasalanan, kasalanan. Ang kasalanan, pinagsisisihan. Hello. Amen? Another verse, Deuteronomy 32:4. He is the rock. His words are perfect. And all His ways are just. Isa sa attribute ng Diyos na minsan nababaliwala, nanineglect, na isasantabi. One of the attributes na kung saan nai-ignore ay that God is a just God. He is a God of justice. Minsan, nababaliwala yan minsan, nanineglect. But our God is a God of justice. Praise God. Makikita at makikita yan lalo na later on. Wala tayong may tatago sa Kanya. Praise the Lord. Amen po ba? A faithful God who does no wrong. Upright and just is He. Wow. Praise God. Kaya, dapat maging tapat tayo. Bakit ginawa yan ng ating Panginoong Hesukristo? Praise the Lord. Amen po ba? Praise God. Kaya nga, tayo rin magsikap na kung saan, magpasakop tayo sa Diyos.
Praise God. Magiging tapat tayo sa Kanya. Kaya nga, hindi po basta-basta lalo na pag pinili tayo ng Panginoon, hallelujah, na maglingkod sa Niya, pinili ka Niya, naging lingkod, pagkatiwalaan ka Niya. Naku po, hindi ko sinabing perfecto ako, but the thing is, hallelujah, ako dapat, yung aking sinasabi, ginagawa ko. Kasi titignan talaga ng Diyos yan. Hindi ako perfect, but the thing is, ginagawa ko talagang hanggang, Lord, hindi ko kaya, Panginoon, tulungan mo ko. Praise God. Hallelujah. Tulungan mo ko, Panginoon. Maging, hallelujah, maging kalugod-lugod. Yan ang panalangin ko, Lord, yung handog ko sa iyo, katanggap-tanggap sa iyo. Pag tayo naghandog sa Diyos, make it sure na acceptable yan sa Kanya. Hello, amen? Meron ba sa Bible na nag-offer, hindi tinanggap? Meron. Meron po. Meron po. Ang number 1 dyan, halimbawa, ay sino? Si Cain. Inandog niya, hindi kinain. Hindi Cain. Hindi kinain yung handog ni Cain. Hindi natupo. Pero meron sa Book of Isaiah na kung saan sinasabi, mga handog nyo. Bakit? Mga kapatid, yun po ang sayang sa lahat. Kung yung handog mo, kaya nga ayusin mo. Dapat maging worshiper tayong lahat. Kaya, kahit anong busy mo, kahit may trabaho ka ng maaga, pagkagising mo, dapat ang unahin mo muna, sumambat, manalangin. Kahit anong busy mo sa school, pagsamba mo na, wag kang aalis nang hindi ka sumasambat, mananalangin. Kung hindi mo kayang magbasa ng 1 chapter, sige, pag-uwi mo na lang. Pero mag-pray ka pa rin. Huwag kang magbabasa ng banal na kasulatan na hindi ka nagpipray. Hindi mo maintindihan yan. Baliwala lang yan. Kung walang Holy Spirit, hindi mo maintindihan yan. Pero yung pagkagising mo, worship agad. Praise God. Hallelujah. Amen. Kaya nga, dapat meron kang naisa sa ulo na kanta. Pagising sa umaga, naaalala ka. Hindi, mali na yun. Iba na pala yun. Iba na. Naging Ray Valera na yun. Naging Ray Valera na yun. Mali na yun. Mali na yun. Baka mamaya, meron na namang pagbabanta sa akin dyan. Yan, sige. Praise the Lord. Iba na yun. Ray Valera na pala yun. Praise the Lord. Glory to God. Kasi, ayaw mo ba na? Hindi biro yung nangyari kay Toneta na yung ganon. Praise God. Yung tricycle. Bakit? Merong may protection May protection. Praise the Lord. Mahirap kaya maaksidente. Ako, nasubukan ko na maaksidente. Papunta ako sa Tondo. Mag-o-open ako ng gawain. Bumaliktad yung bus na sinasakyan namin. Ang daming nasaktan. Pero ako po, ang pinakamatindi kong yung sapatos ko. Kasi, anong tawag nito? Ako, ugali ko, pag sumasakay, nagtatanggal ng sapatos. Ng ganyan. Pinagpapahinga ko yung pako. Si Armark, huwag niyang pagagawa sa kanya yun. Pagka ganyan yan. Tapos, malakas na malakas ang ulan nun. YBL, yung galing ng Baliches, malakas na. Tapos palusong yun. Dati, palusong yan. Papunta doon sa toll gate ng Balintawak. Siguro takbo namin 70 to 80. Sobrang lakas. Mabilis yun. Bigla na lang makita, babangga pala kami. Nagpreno yung yung island pa, hindi pa ganun dati ang yung island, dapat pumunta rito, bumaliktad yan, baliktad kaming ganyan. Baliktad. Napasigaw ako, in Jesus' name! In Jesus' name. Ano yung sinigaw mo kanina? Akala ko, Darna! Yung ba? 10-wheeler? Tatlo pala yun. May jeep na, may 10-wheeler pa, tapos nasa tricycle kayo. Biruin mo yun. Grabe yan na. Jeep, 10-wheeler, tapos tricycle. Parang yung aksidente. Yung bike at saka yung kotse. Banggaan. Malala yung nasa kotse. Bakit? Yung bike nakasakay sa truck. Praise God. Ala lang, kalimutan nyo na yan.
Matindi yun, ha? Tapos ako, ang tagal kong hinanap ang sapatos ko. Tapos, salamat sa Panginoon kasi, ayan, wala rin akong galos. May pinakamatinding pangyayari nga lang sa akin. Dumiretso ako kay Bishop Larin. Yun ang hindi ko makakalimutan. Kasi may matinding nangyari sa akin. Yung pantalon ko mula rito sa harap hanggang dito, tas-tas. Tas-tas talaga yan. Naka-long sleeve ako noon, nagganyan-ganyan. Kasi, yung pastor namin, Baptist yun eh. Pag every Sunday yan, naka-long sleeve kami, tapos nakatay yan. Kaya ang gawa ko, nag-tuck out ako, nakaganyan yan, tapos lakad mo, ganyan-ganyan talaga. Dumaan ako kila Bishop Larry kasi magka-size pa ang bewang namin noon. Nanghiram ako ng pantalon, tuloy sa gawain. Praise the Lord. Hello, amen? Be faithful unto God. Praise the Lord. Make sure na yung ginagawa natin, tanggap ng Panginoon. Amen? Our God is a faithful God. So, point number 2, sa faithfulness. Our God is looking for a faithful servant. Praise God. He's looking for a faithful servant na sana may matagpuan ditong faithful servant. Amen. Mananatiling tapat hanggang wakas. Amen. Praise the Lord. Amen po ba? 1 Samuel chapter 2, verse 35. I will raise up for myself a faithful priest who will do according to what is in my heart and mind. Yun pala yung faithful servant. Pag sinabing faithful servant, faithful priest. Priest is a servant of God. A priest knew how to praise the Lord. Kaya priest. He preached the Lord. Praise God. I will firmly establish his priestly house, and they will minister before my anointed one. Always. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya matindi. God is looking for a faithful servant. Sabi mo sa katabi mo, sana ikaw yon. Sana matagpuan ka. Kaya, hallelujah, don't just attend. Dapat may na-establish sa'yo. Yung katapatan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, note. Health is the greatest gift. Contentment, the greatest wealth. Faithfulness, the best relationship. Wow! Health is what? The greatest? Gusto mo ba yun? And contentment is the greatest? It's the greatest wealth. But faithfulness is the best relationship. Wow! Praise the Lord. Amen? 3 important things dun sa binasa natin kanina sa 2 Samuel chapter 2, verse 35. Sabi doon, who will do what is in the heart and mind of God. Number 2, his house will be firmly established. And number 3, he will minister with anointing. Wow, pambihira. Tingnan mo, the moment you become faithful servant of God, you will do what is in the heart and mind of God. Kaya ang faithful, ang ginagawa niya, yung nasa puso at isip ng Diyos. Praise God. Hindi lang basta yung gusto mong gawin. Ibang usapan na meron kang gustong gawin para sa Diyos. Pero it's another thing, a higher level, na ang ginagawa mo yung nasa puso at isip ng Diyos. Higher level yun. Praise God. Amen po ba? Kasi yung ginawa mo, yun ang nasa puso niya. Naku, swak na swak yun. Swak na swak yun. Amen? Parang ganito lang, pasalubong. Yung pasalubong, nag-iisip ka kung ano. Pero alam mo, nung binigay sa iyo, kung ano yung nasa isip mo, sana ganito. Hindi mo naman sinabi. Pero suddenly, yung pagdating, yun ang binigay. Ibang klase yan, ha? Di ba? Amen? Kaya sabi, uy, swak na swak yung ano. Grabe, ha? Ibang usapan, ha? Di ba? Ibang usapan na yung niregalo sa iyo, yung gusto mo. Amen? Kaya kung magre-regalo kayo sa mahal niyo sa buhay, ang regalo niyo, yung gusto niya. Hindi yung gusto mo. Kundi yung gusto niya. Bakit? Siyang gagamit eh. Siyang bibigyan mo eh. Tama? Amen. Praise the Lord. Kasi kahit anong ganda ko, hindi naman niya hilig yun. O, di ba? Ang faithful daw, who will do what is in the heart and mind of God. Number 2, his house will be firmly established. Ang bihira. Pag naging faithful ka, hindi lang ikaw ang apektado. Your household. Your loved ones. Amen.
Praise the Lord. Number 3, He will minister with anointing. Pag faithful ka, you will minister with anointing. With anointing is the power of God, the Holy Spirit. Amen? Ibang usapan yun. Kaya alam, sa pag-worship, hindi naman talaga paganda ng boses yan eh. Paayusan ng puso. Bakit? Pag oras pag yung anointing nandyan, ang pagtuturo, hindi pagalingan eh. Yung anointing malaga. Kaya nga, yung anointing, nararamdaman mo eh. Alam mo, pag anointed ka, nakikinig ka ng message, anointed ka, hindi ka antukin. Bakit? Prambihira, ramdam mo yung naririnig mo eh. Dama mo yung naririnig mo eh. Amen? Pag anointed ka, pati yung mga kumakanta, ano yun? Hindi ka lang nakatungangan ganyan ah. Lalo na pag tinaasan na. Hindi. Mataas na sa'yo, tapos nag-chain skip ha. At saka, mga kapatid, pag tayo nagwo-worship, lalo na nasa worship na, kasi dapat maging worshiper tayo eh. Ha? Dinadama, ginagawa yung kinakanta. Huwag kayo mahiyang magtaas ng kamay. Dapat nagtataas ng kamay yan. Pag oras na medyo nangawit ka na, di ba mo na ganyan? Pero kailangan nagtataas ng kamay. Ang hirap nun. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Bira. May tamang ginagawan. Nagtataas ng kamay. Praise. I will come and bow down. Hindi ganito ang bow down. Ganito bow down, hindi ganyan. Praise the Lord. Walang ano yan. Sinishare ko to. Gagawin natin dapat. These are not suggestions. Praise God. Take it in your heart. Dapat maging worshiper. At dala mo yan sa bahay. Praise God. Amen? Pinagagalaw-galaw na ako ng relo ko. Praise God. Number 2 point. Moses. Number 1 point is, our God is a faithful God. Number 2 is, our God is looking for a faithful servant. May natagpuan ba siya? Yes. Moses, a faithful servant of God. Meron ba? Yes! Sino yun? Si Moses, a faithful servant of God. Sabi ng Numbers, makinig kayo mabuti rito ha. Sabi ng Numbers chapter 12, verse 6. He said, listen to my words. When there is a prophet among you, I, the Lord, reveal myself. To them, in visions, I speak. Verse 7. But this is not true to my servant Moses. Why? He is faithful in all my house. Pag oras na, sabi ng Diyos, pag oras na propeta daw, kinakausap niya, nire-reveal niya ang kanyang sarili through vision. Nag-speak siya, nagsasalita siya. But not with Moses. Bakit? My servant Moses. He is a faithful in all my house. Anong ginagawa niya? With him, I speak face to face. Bira, special ano? Makita mo ang Diyos, patay ka. Pero siya, nakikipag-usap ang Diyos sa kanya, face to face. Ang bihira. Tingnan mo ang Diyos. Pag nakipag-usap, face to face. Kaya dapat pag umaten ka, face to face. Praise the Lord. Amen? Ang bihira, face to face. Hindi pwedeng virtual. Face to face dapat. Praise God. Pasok ba? Clearly and not in riddles. He sees the form of the Lord. Bakit? Especially. Bakit special? Faithful eh. Faithful. Why then were you not afraid to speak against my servant Moses? Mga kapatid, pag tayo pala naging tapat na naglilingkod sa Diyos, alam niyo yung tapat na lingkod ng Diyos, mahirap kalabanin. Mahirap kalabanin. Amen? Praise God. Kaya maging tapat tayo, lalo na bilang lingkod, tapat tayo sa ating assignment. Ginagawa natin, inuuna natin ng assignment natin. Bakit? May domino effect yan. Pag siyang inuna mo, magiging maayos ang lahat. Although na may dadaan ng mga problema. Hello? Amen? Praise the Lord. Glory to God. Kaya, anong naging outcome nun? Because Moses was a faithful servant. Anong naging outcome nun? Anong outcome ng faithfulness?
Praise God. Sa verse 7, nakalagay doon, sa verse 7, sa NIV, sa verse 7, ay ano, faithful in all my house. NIV. Faithful in all my, praise God. Pagdating sa NLT, yung verse 7 ay ano, entrusted with my, what do I mean? Ano ang gusto kong palabasin dito? Mga kapatid, pag ikaw pala, faithful in all my house, sabi ng Diyos kay Moses, ayan o, ang kasunod doon, sa NLT, pag faithful ka, you will be entrusted with my entire house. Sino ba talagang pagkakatiwalaan ng Diyos? Yung mga tapat. Entrusted with my entire house. Look at Joseph. Saan man siya pumunta, kahit hindi magandang sitwasyon ang pagkakapunta niya doon, still, pinagkakatiwalaan siya. Ibang usapan yun. Amen? Grabe. Faithful si Joseph, ha? Pero tingnan nyo, instead na promotion, hindi. Tragedy ang nangyayari. Pero in spite of that, faithful pa rin siya. Nagsimula siya, biruin mo sa katapatan niya, sabi niya, because of his dream, inihulog sa pit, balon. Pagkatapos, iniahon. Saan? Pambira dinala kay Potiphar. Anong nangyari? Nagustuhan siya, hindi niya pinatulan. Ginawan siya ng kwento. Alam mo talaga kasi pag hindi mo pinapatulan, gagawan ka ng kwento. Diba? Minsan may manliligaw sa iyo, hindi mo sinagot. Alam mo, pangit yan, parehong kaliwa binti niyan. Gagawan ka ng kwento. Di ba? Gagawan ka ng kwento. Saan dinala? Bakit? Sabi ay, re-rape niya ako, ganyan. Ito, naagaw ko lang itong re-rape niya ako. Dinala saan? From pit to prison. Nakulong. Pero doon sa prison na yon, nagdala sa kanya. Saan? Sa palace. Kaya lagi kong sinasabi, there is no elevator of success. Wala po biglaan na pag-unlad. Wala pong biglaan na pag-angat. Merong dadaanan yan. Hindi elevator na ganyan ang angat, kundi step by step. Use the stairs. Unti-unti yan. Hello, amen? May dadaanan talaga yan. Pero pag naging faithful ka, you will be entrusted. Pag sinabi entrusted, pinagkatiwalaan. Amen? Pero sa The Message, ang ganda. Yung pangatlo. Sa The Message, ang ganda. Pakibasa nga. The moment you become faithful, you will run the entire house. Ano yun? Tatakbuhan mo yung buong bahay? Pamamahalaan mo. Patatakbuhin mo. Ikaw ang magpapatakbo. Di ba? Tama. Di ba? Ikaw ang magpapatakbo para hindi magtambo si Bong. Ikaw ang magpapalakad for the entire house. Sino yung ganun? Yung faithful. Yung faithful. Ikaw ang magpapalakad, ikaw ang magpapatakbo. Sa The Message yun. Pag binasa mo yung verse 7 sa The Message, run of my entire house. Ginawa yan kay David. Ay, kay Joseph pa. Praise God. Imagine, yung pinakamataas, ang pinakamataas, pero sabi niya, without your words, hindi pwedeng mangyari. Para bang lumalabas na mas mataas pa siya? Sino ang pinamahala ng buong Egypt? Siya. Amen? Ang ganda ba ng tinakbo ng Egypt? Yes. Praise God. Matindi ba? Apektado bang buong bansa? Yes. Pinagpala ba? Yes. Pero tatandaan yan. Basa natin lahat ng Book of Genesis. Tatandaan yan. Pagdating ng Exodus, sa dami ng ginawang mabuti ni Joseph, nakalimutan pa rin siya. Sa tindi nakalimutan pa rin siya. Kinawawa nga Bakit? Intimidated na ang mga Egyptian Parami ng parami ang Israel. Kaya let's intimidate the devil. Dapat paramihin natin ang nakakakilala sa Panginoon. Paramihin natin ang umaattend sa ABCI. Let's intimidate the devil. Praise the Lord. Amen? Praise God. Hindi mahalaga kung ilan kung nagsimula. Ang mahalaga, tapat yung nananatili. Bakit? Kasi kung tapat ang nananatili, lalago yan. Dadami yan. Kaya ang unang establish natin ngayon, katapatan. Katotohanan.
Praise God. Amen? Kaya pwede natin kantahin, katotohanan ang nais ko sa puso ni numan at kabanalan. Praise God. Di alam ni Jester yun. 80s yun. Praise God. 1 Kings chapter 3 verse 6. Solomon answered, tingnan pagpapatuloy niya, you have shown great kindness to your servant, my father David. Why? Because he was faithful to you and righteous and upright in heart. Intindi yan, ha? You have shown great kindness to your servant, my father David. Why? Matindi, great kindness to my father David. Why? He was faithful to you and righteous, upright in heart. Oh, you have continued, verse 6 pa rin, you have continued with great kindness to him and had given him a son to sit on his throne this very day. What do I mean? Bakit naging hari si Solomon? Because of his father David. In short, yung pagiging faithful pala, itutuloy yan ng susunod na generation mo pag naging faithful ka. Mamanahin din ng mga generation. Praise the Lord. Amen? Sabi niyo, you have continued this great kindness to him and had given him a son to sit on his throne this very day. Yan ang pinakawalan ni Saul na supposed to be yung descendant niyang magpapatuloy saan? Sa pagiging hari ng Israel. Pero hindi siya naging faithful. Sinong naging faithful? Si David. Kaya ngayon, lahat ng nagiging hari sa Israel under talaga sa descendant ni David. Why? Because of faithfulness. Huwag nating babaliwalain ang pagiging tapat, mga kapatid. Una't higit sa lahat, maging tapat tayo sa Diyos na buhay. Amen? Faithful people will have continuation to their next generation. Yan ang faithful people. Ilipat mo yung ano. Naghahang? Naghahang kanina yan? Kay Mika, dapat palitan na yung laptop na yan. Naghahang na pala yan eh. Kailangan bibili na ng bago yan. Bibili na ng bago yan si Mika. Bibili na yan ng Apple. Papalitan na yan ng laptop na yan. Kaya makikita. Kahit na wala ng handa sa birthday, kasi ang nagbe-birthday ng March ay walang handa. Yan. Pero may Apple laptop. Kayang-kaya ni Mika yan. Yan, makikita niya. Praise the Lord. Glory to God. Naghahang pala. Ayun. Faithful people will have continuation to their next generation. Biruin mo, kung maayos ang pananampalataya, paglilingkod mo, maayos ang kabuhayan mo, biruin mo, itutuloy yun sa generation mo pag naging tapat ka sa Diyos. Ayaw mo ba yun? Mga kapatid, I repeat, maging tapat tayo. Praise God. Bakit? Magpapatuloy yan eh. Tingnan nyo to. 1 Corinthians chapter 1 verse 9. Malapit na ako matapos. Amplified version. God is faithful. Pag sinabing faithful, reliable, trustworthy, and ever true to His promise. That's why He can be depended on. Pambihira. Ang ganda ng pagiging faithful pala. Pag faithful ka, reliable. Maasahan. Trustworthy. Mapagkakatiwalaan. Naalala niyo yun? Na isa sa foundation natin, di ba? Yung lifestyle, yung traits, at saka yung relationship. Ano yun? The highest level of relationship is trustworthy. Yung pagkatiwalaan ka na. He can depend on. Pwede kang, ang sarap kasama, katrabaho, yung faithful. Praise God. Ipagkatiwala mo, alam mo na hindi mawawaldas. Alam mo na pahahalagaan. Sila yung nakakarinig ng salita, ginagawa kahit walang nakakakita. Sana ma-establish yan. Praise God. Sa bawat puso ng bawat isa. Nagre-reset tayo, mga kapatid, kaya ganito ang mga pinag-aaralan natin. Bakit? At the end of the day, makikita natin, pag tayo naging totoo, naging tapat sa Diyos, pagdating ng December 2024, kasaya ng 2025. Pero hindi mo naantayin ng 2025 para maging masaya. Bakit? The moment you become faithful, totoo yan sa puso mo, masaya ka talaga. Praise the Lord. Amen? Ibang usapan,
yung last days, pero excited at ganadong naglilingkod sa Diyos. Praise God. Amen po ba? Alam mo, pag, alimbawa, last day mo na rito sa Pilipinas lang, hindi sa buhay, ha? Tapos, babalik ka, alimbawa, sa abroad. Di ba? I-ano mo yun? Ano yun? I-cherish mo yun. Google mo yun. Magpapakasaya ka talaga. Bakit? Medyo matagal ako uling magbakasyon. Na-enjoy namin yung bakasyon namin sa Australia, eh. Na-enjoy namin, eh. Praise God. Di ba nasabi ko sa inyo na galing kami ng Australia pupunta? Oh, praise God. Kaya walang nagawa yung mga basher ko. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Tapos na. Praise God. Hallelujah. Praise God. Verse 9. And through Him, you were called into fellowship with His Son, Jesus Christ, our Lord. Praise God. Tandaan mo, God is faithful, reliable, trustworthy, ever true to His promise. He can depend on. Kaya kaya mong mag-worship at kanta niyo, I can depend on you, I can depend on you. Whenever I'm alone, you are always there. And I can put my trust in you, my Lord. For I know in my heart, I can depend on you. Depend on God. Depend on God. Trustworthy, reliable. Come on. Amen? Hallelujah. Last verse. 1 Corinthians chapter 4, verse 2. Amplified. Now, hallelujah. Hallelujah. Now, it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Kapatid, pag oras na pinagkatiwalaan ka pala, may inintrust sa'yo, talent, hallelujah, riches, ano pa, hallelujah, time, whatever it is na ipinagkatiwala, dapat, you must. It has a requirement that those who have been given a trust must prove to be faithful. Binigyan ka ng talino, maging faithful ka, gamitin mo yung katalinuhan mo for the glory of God. Binigyan ka ng kayamanan, maging faithful ka, gamitin mo yung kayamanan mo for the glory of God. Binigyan ka ng oras, huwag mong sasayangin, maging faithful ka, gamitin mo yung oras mo for the glory of God. Hello, amen? Amen. Kaya nga, yung sa maliit, dyan nagsisimula. Huwag niyong hayaan, huwag niyong mamaliitin yung maliit. Bakit? Yung maliit, yan ang sisira sa buhay. Sa totoo lang. Yung binabaliwala mo, ganito lang, maliit lang na bagay, naku po, yung maliit na bagay, yan ang sisira sa buhay. Tatandaan yan. Kaya nga, pahalagahan ang naririnig, ginagawa. Praise God. Kahit walang nakakakita. Tatandaan niyo yan. Ang Diyos natin ay buhay at totoo. Check natin ang puso natin. Sino? Ano ang nakakasakop ng puso natin? Ang Diyos ba? Ang kaharian ng Diyos ba? O baka katiting na lang ang natitira? Let's level up our commitment unto God. Be faithful unto our God. Be faithful unto your family. Be faithful unto your church. Amen. Praise God. Hello. Be faithful unto your brothers and sisters. Be faithful unto your mentor. Be faithful unto your pastor. Praise God. Hello. Amen? Hahanapin ng Diyos sa atin yung katapatan, mga kapatid. Inuulit ko. Hahanapin niya. Those who has been trusted. Or now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Hahanapin yan ng Diyos sa atin. Amen? Pag si Lord sumuporta, darating ang oras, hanapan ka ng Diyos. Praise God. Pag binigyan ka niya ng support binigyan ka niya ng ng talent. Hanapan niya ni Lord. Saan mo ginamit yan? Kaya nga, walang totoong naligtas at mananampalataya na makasarili. Pag totoo kang naligtas at mananampalataya ka talagang totoo sa Lord, nawawala ang pagiging makasarili. Hindi sarili ang inuuna ng Diyos. Tiyatangkad, nawawala ang katigasan ng ulo. Praise God. Na kahit may problema, hanapin ng Diyos. Maging tapat ka. Kasi sa oras ng problema, at di ka naging tapat,
sa oras ng pagpapala, hindi ka rin magiging tapat. Vice versa. Pag hindi ka rin naging tapat sa pagpapala, ano? Di lalo na sa problema. Hello, amen? Praise God. Hallelujah. Kaya let's be faithful unto our God. Magkaisa tayo. Taas natin, level up natin ang ating commitment sa ating Panginoon. Ang pananampalataya mo, hindi nakabase sa katabi mo, na kahit wala siya, ikaw nandyan. Kung hindi niya ginagawa yung utos, ginagawa yung salita ng Diyos na napapakinggan niya, huwag mo siyang gagayahin. Ang dapat mong pagkatiwalaan ang Panginoon. Maging tapat ka doon. Amen? Praise God. Tumayo po ang bawat isa. Praise the Lord. Glory to the living God. Hallelujah. Just close your eyes. Namnamin mo ang salita ng Panginoon na narinig. Yung kapagiging tapat. Kamusta? Anong laman ng puso mo? Ng isip mo? Siya ba talaga ang number one? Reset mo yan kung hindi, kapatid. May pagkukulang, may pagkakamali, may pagkakasala, sabihin mo sa Panginoon. Hallelujah. Pinakamatindi yung last verse. Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. May pinagkatiwala si Lord sa'yo, sa Kanya ka maging tapat. Much is given, much is required. Sabihin mo ngayon sa Panginoon, habang nakatayo ka, pati yung mga nasa online, Lord, magiging tapat ako sa iyo. Magpapakatotoo sa iyo. Susunod sa iyo. No matter what the situation you have. I can depend on you. I can depend on you. Whenever I'm alone, you are always there. When I can put my trust in you, my Lord, for I know In my heart, and I can depend on you. Yes, Lord. I can depend on you. I can depend on you. Whenever I'm alone, you are always there. And I can put my trust in you, my Lord. For I know in my heart that I can depend on you. 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 Whenever I'm alone, you are always there. And I can put my trust in you, my Lord. For I know in my heart that I can depend. Thank you, Lord. Hallelujah. Come on. I can Depend on you. I can depend on you. Whenever I'm alone, you are always there. And I can put my trust in you, my Lord. For I know in my heart that I can depend. For the last time, raise your hands. I can depend on you. I can depend on you. I can depend on you. Whenever I'm alone, you are always there. And I can put my trust in you, my Lord. For I know in my heart that I
depend on you, Lord. We depend on your word. We depend on you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you for your word, O Lord God. Ang mga salita mo na narinig namin, Panginoon. Hallelujah. Wala kaming option kundi susundin. Magiging tapat sa iyo, Panginoon. Magpapakatotoo sa iyo, Panginoon. Mamahalin ka ng buong puso, ng buong katapatan, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa buhay na walang hanggan na ibinigay mo sa amin. Magiging tapat kami sa iyo. Susunod, mamumuhay, Panginoon, na nalulugot ka, binibless ka namin, Panginoon, natutuwa ka, Panginoon, magiging asin at ilaw ng sanlibutan ito, Panginoon. Salamat sa kaligtasan, salamat sa kapatawaran, salamat sa buhay na walang hanggan. Thank you, Lord. To you all the glory, honor, and praise. In Jesus' mighty name. Amen and amen and amen. Malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Hallelujah! Take your seats.